sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, hello sa inyo Papa Dudut at sa lahat ng mga subscribers mo sa YouTube. Aaminin kong isa ako sa mga addict sa programa ninyo at masasabi kong bisyo ko na talaga ito. Siya nga pala, tawagin niyo na lamang po ako bilang Ayesha. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking past love life at masasabi kong first love at first puppy love. Papadudot kasama sa sulat kong ito si Mark. Hindi niya totoong pangalan. Kababata at kaklase ko si Mark noong elementary. Siya ang tipo ng taong makulit, palaasar at sakit ng ulo ng mga teachers. Maski ako ay literal na sumasakit ang ulo dahil sa madalas niyang pagpapapansin. Samantala noong mga bata pa kami kapag uwian na, karamihan sa amin ay sinusundo pa ng mga magulang. At habang naghihintay sa aming mga sundo ay nagpapalipas muna kami ng oras ng mga kaibigan kong babae sa pamamagitan ng paglalaro ng Chinese garter. Mamayang kaunti ay mayroong lumapit sa aming isang batang lalaki. Pwede ba akong sumali sa inyo? Tanong nito sa amin. Agad naman akong lumingon at nakita ko si Mark, ang numero 1 alaskador sa klase namin. Napataas naman ako ng kilay nang sabihin niyang gusto niyang sumali sa amin. Sasali ka? Ano ka, bakla? Babae lang ang sumasali sa Chinese garter. Inform ko noon sa kanya. Bakit? Sino bang may sabi sa inyo na babae lang yung pwedeng maglaro niyan? Yung paglukso-lukso ninyo dyan sa garter, kaya din niya ng mga lalaki. Pagmamalaki pa niya. Lalo akong napairap sa kanya. Sorry ka na lang. For girls only lang ang laro namin. Ayaw naming may kasamang lalaki sa paglalaro namin. Mataray kong sagot sa kanya. Yung mga kalaro ko naman ay nakatingin lang sa amin ang mga sandaling yon. Teka Ayesha, bakit ba ayaw mo sa akin ha? Usisa ni Mark sa akin. Sa ayaw ko sa iyo eh. Anong magagawa mo? Mataray kong sagot sa kanya. Grabe ka naman. Tila nasaktan si Mark sa sinabi ko sa kanya. Malikot at makulit ka kasi. Sisirain mo lang yung paglalaro namin. Dagdag ko pa sa kanya. Ikaw Ayesha, sinubukan kong maging nice sa iyo pero ayaw mo. Ang pangit mo naman. Biglang wika pa niya sa akin habang nangaasar. Nag-init naman ang ulo ko sa aking narinig. Anong sabi mo? Ang sabi ko, pangit ka. Pangit? Pangit. Panunokso pa niya sa akin. Oy Mark, huwag mo namang asarin si Ayesha. Baka isumbong ka niyan sa mami niya. Saway naman sa kanya ng kalaro kong si Baby. Kahit magsumbong pa siya sa mami niya, hindi ako natatakot. Nagmamalaking sagot pa ni Mark sa aking kalaro. Talagang isusumbong kita sa mami ko. Napipikong sabi ko sa kanya. Di isumbong mo. Pangit si Ayesha. Pangit si Ayesha. Pangit si Ayesha. Pangasar pa niya sa akin habang tumatawa. Sa sobrang pikon ko ay nilusob ko si Mark at pinaghahampas siya sa katawan at mukha. Gumanti rin si Mark sa pangahampas sa akin. Pagkatapos noon ay kinuha pa niya
ang puyod ko sa buhok pagkatapos ay patakbo itong umalis. Hinabol ko naman ang pasaway na yon habang siya ay patuloy sa panunukso sa akin. Nang hindi ko na siya mahabol ay napasalampak na lamang ako sa damuhan at napaiyak. Lagot ka sa mami ko, Mark. Isusumbong talaga kita. Banta ko pa sa kanya habang humahagulhol ako. Samantala, narinig kong tumigil sa panunukso si Mark at nakokonsensyang lumapit sa akin. Ayesha, sorry na. Kaya lang naman kita inaasar kasi para pansinin mo ko. Palagi mo na lang kasi akong sinusungitan eh. Katwiran niya sa akin. Lumayo ka sa akin. Ayaw ko na sa'yo, ang sabi ko sa kanya habang umiiyak. Ayesha, sorry oh. Ayan na yung puyod mo sa buhok. Pagkatapos noon ay ibinalik niya sa akin ang kanyang kinuha. I hate you. 3 beses kong sinabi yon sa kanya dahil sa sobrang galit. Pero bigla na lamang natawa si Mark sa sinabi ko sa kanya. Talaga? Hate mo ko? Pues ako, I love you. Sabi pa niya sa akin. Nagulat naman ako at napatigil sa pag-iyak dahil sa mga narinig ko. Tumigil ka dyan. Ang bata-bata mo pa para sabihin yan sa akin. Yun ang totoo, Ayesha. Mahal kita. Git ni Mark. Alam kong paglaki natin, mamahalin mo rin ako. Tandaan mo yan. Kumpiyansang sabi pa niya sa akin. Papa Dudut, hindi ko talaga alam ang dahilan kung bakit ganon ka grabing mangulit si Mark sa akin. Palagi niya akong kinukulit, inaasar kaya madalas ay umiiyak na lamang ako at nagsusumbong sa mga magulang ko. Sa kabilang banda, hindi ko siya sineseryoso sa pagsabi niya ng I love you sa akin. Siyempre mga bata pa kami noon at alam ko namang hindi seryoso si Mark sa sinasabi niyang yon. Papa Dudut, lumipas sa mga taon at sabay kaming lumaki ni Mark. Nagkaroon ng mga pagbabago sa katawan namin dala ng puberty. At aaminin ko na unti-unti akong nagkaka-crush sa kanya dahil lumalabas ang kagwapuhan niya. Sa madaling salita ay si Mark ang first puppy love ko. O Ayesha, bakit ang lungkot mo ngayon ha? Hindi ka ba masaya at graduate na tayo ng grade 6? Usisa sa akin ni baby. Masaya naman ako, kaso may mamimiss ako. Halos hindi ko may tuloy ang sasabihin ko kasi nahihiya ako. Teka, wag mong sabihin sa akin na si Mark ang namimiss mo ha. Natatawa niyang tanong sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago nagtapad sa aking kaibigan. Aminin ko, oo, namimiss ko nga ang kakulitan niya. Mayang kaunti ay may tinanong sa akin si baby. Ayesha, may crush ka ba kay Mark? Ang alam ko kaya mo siya namimiss ang kakulitan niya kasi crush mo siya. Natawa na lamang ako sa logic ni baby pero deep inside ay aaminin ko na crush ko nga ang lalaking yon. Hindi lang ako vocal kasi natatakot ako na baka asarin lamang ako ni Mark. Nako, umamin ka na. Sina Christy at Angie nga nahahalata nila na may crush ka kay Mark. Pagpapatuloy pa ng kaibigan ko. Hay nako, ewan ko sa inyong tatlo. Sabi ko na lamang sa kanya at hindi ko inamin pero hindi ko rin yon dininay. Napapailing lamang si baby sa akin. Kasi naman ang hilig mong itanggi ang totoo pero lumalabas naman sa mga kilos mo. Sabi pa niya sa akin. Sandali, ano naman ang masama kung maging crush ko si Mark? Confront ako kay baby. So crush mo nga si Mark? Nanunubok na tanong ng kaibigan ko. Oo. Pag-amin ko. Baby, ganito ba yung feeling na nagkaka-crush ka sa isang tao? Gusto mong palagi siyang makita? Na kapag hindi mo siya nakita ay malungkot ka? Ewan ko siguro, pero ang importante umamin ka na crush mo si Mark. Ang sabi ni baby sabay tawa ng malakas. Dalaga ka na, pangaasar pa niya sa akin.
Yun nga lang papadudot ay hindi na talaga kami nagkita ni Mark pagkatapos ng graduation namin. Aminin kong sobra ko siyang nami-miss. At kahit na weird ay hinahanap ko talaga ang kakulitan niya. Ewan ko ba pero ng mga panahong yon ay hindi na ako nasanay na walang kumukulit sa akin. Samantala nang sumapit na ako ng high school ay marami akong nakilalang mga kaklaseng lalaki na aminin kong mas gwapo kesa kay Mark. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay hindi ko sila pansin. Si Mark pa rin kasi ang laman ng isipan ko kahit na anong klaseng gawin ko na pag-move on. Samantala ay sinubukan ng mga kaibigan ko na i-match ako sa mga kaklase naming lalaki kasi ako lang ang hindi nagkaka-boyfriend sa barkadahan. May mga pagkakataong nagpe-pretend pa silang bilang ako at sekreto nilang nire-replyan ng mga love letters na pinapadala sa akin ng mga manliligaw ko. Siyempre noong madiskubre ko yon ay nagalit ako. Pero napatawad ko rin sila dahil na-realize kong wala naman silang masamang intensyon. Gusto lang nila akong maka-move on kay Mark na kung tutuusin ay dapat ay nakalimutan ko na dahil infatuation lang naman ang nararamdaman ko noon sa kanya pero hindi ko siya makalimutan. Papa Dudut, ewan ko ba kahit ilang taon na kaming hindi nakikita ni Mark ay hinahanap ko pa rin siya. At sa kagustuhan kong makita siya ulit ay inaasa ko sa radio ang pagkakamusta sa kanya. Oo Papa Dudut, pinapabati ko siya madalas noon sa radio, lalo na kapag birthday niya tuwing December 8. Sobrang saya ko kapag nababasa ng mga DJs sa radio ang mga pabati ko kay Mark. Kasi nagbabaka sakaling marinig yun ni Mark at maalala niya ako. Papadudot kahit na ilang taon na ang lumipas ay hoping pa rin ako na isang araw ay magkikita ulit kami ni Mark. Kahit na walang katiyakan kung hanggang kailan ako maghihintay. Papadudot paglipas ng 4 na taon ay hindi pa rin kami nagkikita ni Mark kaya unti-unti na rin akong nawalan ng pag-asa. Ngunit unti-unting nauso ang social media noon tulad ng Friendster at MySpace. At kasamaang palad, hindi ko mahanap si Mark. Kaya tinanggap ko na rin ang katotohanan at nag-decide na mag-move forward na lamang. Pero nang minsang umuwi ako sa Batangas para magbakasyon ay na-shock ako dahil hindi ko ina-expect na magkikita kami ni Mark. Malaki ang pinagbago ng itsura niya. Tumangkad siya at naging mas cute kumpara dati. Pero sa pagkikita namin yun ni Mark ay walang nanaig na kamustahan. Dahil siguro sa hiya kaya walang pansin ang naganap. Sising-sisi ako pagkatapos noon Papadudot. Kaya umasa ako na sana'y muli kaming magkita ni Mark at doon ay gagawin ko na ang lahat para magkausap kami. At 1 linggo pa ang lumipas habang namamasyal kami sa mall kasama ng mga kaibigan kong sina Baby at Christy. Muli kaming pinagtagpo ni Mark ng tadhana ilang linggo pagkatapos ng aking high school graduation. Baby? Christy? Kayo ba yan? Tanong agad ni Mark sa 2 kong kaibigan paglapit niya sa amin. Medyo nainis lang ako kasi hindi niya man lang ako binate. In fairness, ang laki ng pinagbago mo ha. Ang tangkad mo grabe. May paghangang sabi ni Christy kay Mark. Mark si Ayesha. Hindi mo ba natatandaan? Panunubok ni Baby nang baka halata siyang nakasimangot ako. Of course. Natatandaan ko. Hindi ko makakalimutan ang pagmumukha niya. Natatawa at may halong pangaasar na wika ni Mark sa akin. Kung ganun bakit hindi mo raw siya pinansin nung nakita daw kayo dito sa plaza? Usisa pa ni Christy. Yun ba? Kasi nahihiya kasi ako. Wika ni Mark sabay tingin sa akin. Ewan ko pero pakiramdam ko ay nag-blush ako ng mga sandaling yon.
So kaya pala pagkatapos mong umiti, deadma ka lang sa akin. Hirit ko pa sa kanya. May konti pa akong sama ng loob noon dahil sa pagdededma niya sa akin. Uy, alam mo Mark, may chika ako sa'yo. Si Ayesha, crush ka niyan. Sabi ng bida-bida kong kaibigang si Baby. Siyempre agad kong kinurot sa tagiliran ng kaibigan ko bilang protesta. Tumawa lamang ng malakas si Mark. Matagal ko nang alam yan, baby. Matagal nang patay na patay sa akin yang si Ayesha. Kumpiyansang sagot ni Mark sa amin. In fairness wala ka pa ring kupas. Makapal pa rin ang mukha mo. Ako naman ang nagbiro sa kanya. Ayesha, 4 years pala tayong hindi nagkita, no? So kumusta ka na? May boyfriend ka na ba? Tanong pa niya sa akin. Naku, walang boyfriend yan, as in no boyfriend since birth. Si Christy ang sumagot para sa akin. Talaga ba? Bakit naman Ayesha? Choosy ka pa rin ba? O baka naman hinihintay mo lang ako? Curious niya ang tanong sa akin. Bakit naman kita hihintayin? Hello, hindi na kita crush. Pagtatanggi ko sa kanya. 4 years na ang lumipas pero hanggang ngayon denial queen ka pa rin. Natatawang balik ni Mark sa akin. Umamin ka na kasi girl, panunukso ni Christy sa akin. Binalingan ko naman ang inis ang dalawa kong kaibigan. Anong umamin? Ikaw Christy? Kayo ni Baby manahimik kayo dyan. Sita ko pa sa kanila. O heto ka na naman. Lumalabas na naman ang pagiging tigre mo. Kunin ko na lang ang cellphone number mo para lahat tayo masaya. Sabi pa niya sa akin. Ayaw ko nga. Pagtanggi ko kunwari kay Mark. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa iyo yung number ni Ayesha. Bidang-bidang sabi ni Baby sa akin, sa aking crush. Ikaw talaga Baby kahit kailan para kang bubuyog sa fast food. Bida-bida. Naiinis na sabi ko sa aking kaibigan. Eto naman pinagdadamot mo pa kay Mark. Yung number mo. If I know naman gusto mo ring makatext si Mark. Balik naman sa akin ni Baby. Hay naku Ayesha. Huwag ka nang magpataray effect dyan no. Be nice, okay? Segunda naman ni Christy. Don't worry girls. Sanay na ako sa ugali ni Ayesha. Lalo tuloy ako na-challenge. Wika niya habang pangising-ising nakatingin sa akin. Ligawan mo na Mark, biglang sabi pa ni Baby. Siyempre agad kong sinaway ang dalawa kong kaibigan na obviously ay kumakampi na kay Mark. Masaya ako't nakita ulit tayong dalawa Ayesha. Ayesha, pagpasensyahan mo na ako kung mapangasar pa rin ako hanggang ngayon ha. Sana maging friends tayong dalawa. Ano, pwede ba? Senserong tanong sa akin ni Mark. Pwede naman. Nahihiya akong sagot sa kanya. Papadudot pagkatapos noon ay bigla na lamang nag-text sa akin si Mark. At doon na nga nagsimula ang kumustahan namin. Nagkaroon kami ng regular na komunikasyon at sa paglipas ng panahon ay muling nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi naglaon ay nanligaw siya sa akin at sinagot ko naman siya makalipas ang ilang buwan. First year college kami noon papadudot. Masayang masaya kami ng mga panahong yon. Akala namin ay wala ng katapusan pero mali pala kami. Dahil pagkaraan ng ilang buwan ay nagsimula na ang misunderstandings sa aming relasyon na eventually ay nauwi sa hiwalayan. 9 months lang ang tinagal ng relasyon namin. Kaya naging masakit sa akin ang hiwalayan namin. Kaya naisip ko noon na maghanap ng panakipbutas. Kaya wala pang isang buwan ay nagkaroon na ng kapalit si Mark sa puso ko. Nakita ko kanina yung bago mong boyfriend. Siya pala yung pinalit mo sa akin. Malungkot na wika ni Mark sa akin nang magkita kami sa labas ng university campus. That time sa FEU ako nag-aaral habang sa San Sebastian naman si Mark. Huminga lamang ako ng malalim ng mga sandaling yon. Ayaw ko na kasing dagdagan pa ang sakit at malamang selos na nararamdaman ni Mark. Pagkatapos ng 9 months ng relasyon natin
magkakalabuan din pala tayo. At ang sama, para bang napakadali kong palitan. Wala pang isang buwan nakahanap ka kagad ng kapalit ko. Alam mo Ayesha, ang sama talaga ng loob ko. Kanina habang nakikita ko kayo ng lalaking yun na magkasama, hindi ko maiwasang maramdaman yung sakit. Sabi pa sa akin ni Mark. Teka, sinusundan mo ba kami ni Christian? Usisa ko sa kanya. Hindi, nagkataon lang na parehong bus lang ang sinakyan nating tatlo kanina. Malungkot niyang sagot sa akin. Mark, masaya na ako kay Christian. Kaya please tama na. Pakiusap ko noon sa kanya. Pero hindi tumigil noon si Mark. Masaya ka ba talaga sa feeling niya? O baka naman panakipbutas mo lang siya? Agad naman akong sumagot sa kanya. Hindi ko siya panakipbutas, okay? Pagkaklaro ko. Mahal pa rin kita Ayesha. Maya-maya pagtatapat sa akin ni Mark. Bakit ba kasi nakipaghiwalay ka kagad sa akin? Katampuhan lang tayo tapos hiniwalayan mo na kagad ako. Bakit? Siguro nagkamali ako sa iyo pero hindi naman dapat tumantong yun agad sa hiwalayan. Napakababaw kasi ng dahilan. Sabi pa niya sa akin habang naiiyak. Mababaw ba yun sa tingin mo? Pues sa akin hindi. Sagot ko sa kanya. Misunderstanding lang yun nangyari sa atin Ayesha. Madali nating makakalimutan yun. Please bumalik ka na sa akin. Nagmamakaawang wika pa ni Mark. Sorry pero mahal ko na si Christian. Giit ko. Umiling siya bilang sagot sa akin. Hindi ako naniniwala Ayesha. Alam kong mahal mo pa rin ako. At si Christian, panakipbutas mo lang siya. Ang sabi pa niya. At gaano ka nakakasigurado doon ha? Kumpronta ko. Sigurado ako Ayesha. Kasi nararamdaman ko. Please bumalik ka na sa akin. Mahal na mahal kita. Magsimula ulit tayo. Hindi talaga siya susuko hanggat hindi niya nababawi ang aking puso papadudot. Please Mark. Huwag mo munang guluhin ang isipan ko. Sa totoo lang kasi, hindi ko rin alam ang gagawin ko. Oo, aaminin ko sa'yo. Mahal pa rin kita pero paano si Christian? Ayaw ko siyang masaktan. Gulong-gulo na noon ang puso't isipan ko. Kung hindi mo siya mahal, kailangan mo siyang hiwalayan. Mas masasaktan siya kung malalaman niyang panakipbutas mo lang siya. At saka paano rin tayo? Hayaan na lang ba natin na maging malungkot ang buhay natin dahil sa mga maling desisyon? Please Ayesha, huwag na nating pahirapan pa ang mga sarili natin. Bumalik ka na sa akin. Pilit niya akong kinukumbinse. Hindi ko alam kung ano ang susundin ko. Malungkot at naiiyak kong sagot sa kanya. Ang may papayo ko lang sa'yo, kapag usaping pag-ibig, puso mo lang ang sundin mo. Magpakatotoo ka sa mga nararamdaman mo. Payo pa ni Mark sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pine-pressure. Bibigyan naman kita ng panahon para makapag-isip. Basta palagi mo lang tatandaan. Anumang oras mo gustong bumalik sa akin ay bumalik ka lang. Handa kitang tanggapin anumang oras. Pagpapatuloy pa niya. Papadudot, muli kaming nagkabalikan ni Mark pero nagpatuloy pa rin ang problema sa relasyon namin. Hindi kami magkasundo sa maraming bagay kaya naisip ko noon na baka hindi pa kami handang pumasok sa isang relasyon. Kaya isang desisyon ang ginawa ko. Ayesha? Hindi ko pa rin matanggap yung pakikipaghiwalay mo sa akin nung isang araw. Sabi ni Mark sa akin nang muli niya akong dalawin sa aming bahay. Ramdam kong sobra siyang nasaktan sa ginawa ko. Ginawa ko yun kasi yun ang alam kong makakabuti sa ating dalawa. Pagtatanggol ko sa aking naging desisyon. Talaga ba? Para bang gustong sabihin sa akin ni Mark na walang naidulot na mabuti ang aking desisyon. Mark, oo. Alam nating mahal natin ang isa't isa pero hindi pa tayo handa. Hindi pa tayo emotionally mature para pumasok sa ganitong relasyon. Paliwanag ko sa kanya.
Ayesha naman, mga college students na tayo. Nasa tamang edad na tayo, sabi naman niya sa akin. Kaso hindi pa tayo handa. Ako aamin ako, hindi pa ako handa. Sorry Mark, pero hindi ko pa priority ang pag-ibig sa ngayon. Marami kasi akong gustong gawin na alam kong hindi ko magagawa nang nandyan ka. Pagtatapat ko sa kanya. At ano naman yun ha? Usisa niya sa akin. Gusto niya talagang malaman kung ano ba ang saloobin ko. Basta marami. Sorry talaga Mark, pero kasi parang hindi pa ako gaanong kasigurado kung ikaw na ba talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Siguro sinabi ko sa iyo na mahal kita pero hindi ko yun sigurado kung panghabang buhay na ba yun o puppy love lang. Ewan, eksplanasyon ko sa kanya. Puppy love? Ano tayo, teenager? Medyo natawa ng kaunti si Mark sa sinabi ko. Ngunit nanatili lamang akong seryoso. Hindi ka ba nagtataka kung bakit palagi tayong hindi magkasundo sa lahat ng bagay? Minsan ka napapaisip ako na baka hindi tayo compatible sa isa't isa. Alam mo yun, baka hindi tayo destiny para sa isa't isa. Conclusion ko. Muling sumeryoso ang mukha ni Mark. Ang problema kasi sa'yo, madali kang sumuko. Hindi mo kayang ipaglaban kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. Kaya nga hindi pa ako emotionally stable pagdating sa pag-ibig, Mark. Sorry talaga pero siguro nga dapat na nating tuldukan ng relasyon natin. Hindi pa panahon para sa atin. Yon ang naging final na decision ko. Ayesha, sa totoo lang sobra talaga ako nasasaktan sa ngayon. Malaki na ang ininvest kong emosyon sa relasyon natin. Siguro nga hindi ka pa talaga handa sa isang seryosong relasyon na gusto ko. Pero ang tanong kailan ka magiging emotionally stable? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam, panahon lang ang makapagsasabi. Tipid kong sagot sa kanya. Ayesha, kung sakaling handa ka nang magmahal ng seryoso, babalik ka pa ba sa akin? Maya-maya'y tanong niya sa akin. Hindi ko alam Mark, pwedeng oo, pwede ring hindi. Tadhanang makakapagsabi niyan. Sabi ko na lamang sa kanya. Nabuntong hininga na lamang si Mark sa sinabi ko. Pagkatapos noon ay balak na niyang umalis ngunit pinigilan ko siya saglit. Mark, salamat sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Sobra ko na-appreciate yung mga efforts na ibinigay mo sa akin. Sayang nga lang at nauwi lang yun sa wala. Alam mo, hindi ka mahirap mahalin. Malay mo pagkawala ako sa buhay mo dumating naman ang isang babaeng mas deserving sa pagmamahal mo. Hindi pa huli ang lahat sa atin, Mark. Naniniwala ako na magiging masaya pa rin ang mga buhay natin kahit na wala na at lipas na ang relasyon natin. Mahabang litanya ko sa kanya bago ako nagpaalam sa kanya. Hindi Ayesha. Ang dapat mong sabihin see you later. Dahil naniniwala ako na may pag-asa pa rin tayo. Marang hindi ngayon o sa makalawa. Hindi ko pa rin sinasara ang pagkakataon na magkabalikan ulit tayo. Hirit pa niya sa akin pagkatapos noon ay tuluyan na kaming nagkahiwalay na dalawa. Papadudot naging masakit ang hiwalayan namin pero natanggap namin kinalaunan na hindi pa panahon para sa aming dalawa ni Mark. Nagkaroon kami ng kanya-kanya naming buhay pero nagpatuloy ang komunikasyon namin. Yun nga lang ay bilang magkaibigan na lamang. Samantala lumipas ang ilang taon at nagkaroon kami ng kanya-kanyang relasyon. Nabuntis ni Mark ang girlfriend niya. Simula noon ay parang lumamlam ang komunikasyon namin hanggang sa nauwi na nga sa total blackout. Sayang. Aminin kong nanghinayang ako sa naging kinalabasan ng love story namin ni Mark. Kahit lagpas isang dekada na ang lumipas. Siguro nga papadudot hindi talaga kami ni Mark ang para sa isa't isa. At kung sakaling magkita ulit kami, bahala na ang tadhana sa amin. Papadudot ito lamang ang may babahagi kong istorya sa ngayon at sana'y mabasa nyo ito at mapiling i-upload sa Papadudot YouTube channel. Sa segment ninyo na Papadudot Stories. Muli maraming salamat sa inyo. God bless and more power. Ang inyong tagahanga, Ayesha.
Maraming salamat sa iyo, Ayesha, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel. Tadhana lang ang makakapagsabi kung kayo pa rin ni Mark ang magkakatuluyan sa huli. Pero ngayon, i-enjoy mo muna ang life mo at huwag mong isarado ang sarili mo sa mga dumarating na opportunities. Huwag mo ring pigilan ang sarili mo na magmahal ng iba. Malay natin matagpuan mo ang lalaking makakahigit pa kay Mark. Palagi mong tatandaan, Ayesha, na ituloy mo lamang ang buhay at hanggat maaari ay huwag kang magpakulong sa nakaraan. Move forward and let the destiny do its course. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel at mag-subscribe para sa araw-araw na upload namin ng mga nakakatakot na kwento. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs, our weekly family vlogs. Makikilala niyo po doon si Papa Dudut sa personal, si Gian, Gianna, si Jem at si Kite. Sana po'y makapag-subscribe na kayo. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa pagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.